Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice na ilipat sa Pasig City ang mga pogo case ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Mula Capas Tarlac ay ililipat sa National Capital Region, partikular sa Pasig City ang mga pogo case ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na sasampahan na nito ng kasong qualified human trafficking ngayong linggo si Guo matapos makitaan ng probable cause. Ang reklamong inihain ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa kanya. Sabi ng DOJ, sa ilalim ng batas, ang mga individual na nag-oorganisa ng isang establishmento ay maaaring mapanagot sa kasong human trafficking kahit hindi sila direktang nakikilahok sa mga kriminal na aktibidad tulad ng torture, rape, forced labor at iba pa. Maliban kay Guo ay sasampahan rin ng kaso ang sinasabing kasosyo nito sa negosyo, kabilang na si Wang Xiyang. Pinasalamatan naman ng Justice Secretary ang Korte Suprema kasunod ng case transfer. Punto nito, mahalaga na matiyak ang integridad ng mga trial proceedings sa pamamagitan ng pagdala ng mga kaso sa neutral na korte. Samantala ay naman kay PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, nakalipad na sa Hong Kong si Wang Xiyang. Si Wang Xiyang ang tinukoy ng PAOK na boss ng lahat ng boss ng mga illegal na pogo. Nakita natin siya doon sa tatlong pogong na rin, no? Una, yung kauna-unahan, yung sa may Sun Valley Park, noong May 2023, incorporator siya doon. Tapos dito naman sa Bamban, incorporator siya nitong Paufulan at saka nitong Hong Sheng. Tapos dito naman sa Porac, meron din siyang mga business interests dito sa Porac. Nakita rin siya doon sa yung bahay niya, nakita sa may Fontana, yung na-rating natin itong mga nakaraang buwan. So, all over siya. Nagkalat ang ano neto ni yung galamay nitong si Wang Xiyang. Nakatakas siya kasi noong narate natin noong March 14 yung Bamban, di ba? May nag-leak kasi, nakatakas siya. Then, ang huli naming balita ay nagpunta siya ng Taiwan. Pero noong September 11 yata o 12, ayon sa mga kaibigan natin sa Taiwan, nakalipat na siya papunta ng Hong Kong. Samantala ayon pa sa PAOK, kahit pa puro umano kasinungalingan ang naririnig kay Alice Guo sa Senate hearing, ay marami pa rin silang napapala sa pagdinig para sa ikalulutas ng kaso. Tandaan natin na hindi lang si Alice Guo yung resource person dito. Sa pagsisinungaling niya, at iba naman napapasupalian naman ibang resource person, mas napapalapit tayong natutukoy kung sino talaga nagpoprotekta sa kanya. Tandaan mo nung last Senate hearing ng Committee on Women, sa kabila na napakarami niyang kasinungalingan doon, marami na naman tayo nakuha doon sa ibang mga resource person. Doon kay Alice Guo, sa tapat ang usapan lang, ako, personally, kami, hindi namin kailangan siya kasi nandito na yung ebidensya. So lahat ng mga alam namin na nakita sa mga papel, sa mga testimonya, sa pagtayal para idiin ito si Guo Waping na talagang hindi siya Pilipino, siya ay may kinalaman sa ganito-ganyan. So, sapat na yun. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.